Praise God. Hallelujah. Blessed be your holy name, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise you. We honor you, Jesus. Hallelujah. We honor you, Lord God. Praise Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sa umaga po ito, let us all be reminded what the Lord says in Joshua chapter 1, verses 5 and 9. Hallelujah. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Verse 9, have that I commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Hallelujah. Let us be reminded what the Lord has commanded us. Do not be discouraged, do not be afraid. For He is with us, He will always be with us. Hallelujah. Remind us, Holy Spirit. Remind mo po kami, remind mo ang lahat ng naaabot ng gawain nito, Panginoon. Sa iyong mga pangako na nais mong patuloy naming panghawakan. Na magpakatatag nga po kami, Panginoon. Huwag kaming matakot dahil Ikaw ang kasama namin, Panginoon. Hindi mo kami iwan, ni pababayaan man, Panginoon. We are not alone, Lord God, in this battle, Lord. For You are with us, Lord. Thank You, Jesus. We are not alone. We worship You, Lord. We just want to worship You. We just want to honor You, Lord God. We just want to thank You, Lord, dahil hindi mo kami iniiwan, pinapabayaan, Panginoon. Hallelujah. Praise You, Jesus. Thank You, Lord. When I walk through deep waters, I know that You will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I'm not alone. I'm not alone. You will go
strength. You're my defender, we declare, Lord. You're our refuge in the storm. Yes. Through these trials, you've always been faithful. Yes, Lord. You bring healing to us all. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I you will go before me. You will never leave me. I am not alone. Yes, I am not alone. You will go before me. You will never declare, Lord, you're not alone. We're not alone. We're not alone. You will go before us. You will never leave us. We're not alone. Yes, we're not alone. You will go before us. You will never leave us. We're not alone. Declare, Lord, we're not alone. You will go before us. You will never leave Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Sa panibagong pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na kahit hindi kami sama-sama, Lord God, ginamit mong paraan, Panginoon, ng social media, Lord God, para abutin ang iyong mga anak, Lord God. I honor you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Katiwala nga po namin ang araw na ito, Lord God. Ang araw na ito ay araw mo, Panginoon. Wala nga pong anuman, sino man ang makakahanap ng anak, Panginoon. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, hindi lang sa araw ng linggo. Nakilalanin ka namin, Panginoon. Nalalahanin ka namin, Panginoon. We honor you, Lord. We thank you, Lord. We worship you, Jesus. Panginoon, patuloy po kaming tumatayo sa iyong mga salita sa umagang ito, Lord God. We stand and we believe, Lord God. Even though
we walk through the darkest valley, even though we walk through this pandemic, Lord, even though we walk through any circumstances, Lord, we have now and we will have, Lord, we will fear no evil. For you are with us, Lord. You are always with us, God. Your rod and your staff, they comfort us, Lord. Ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming sanggalang, Panginoon. Ikaw ang aming patnubay, Lord God. Maraming maraming salamat. We honor you, Lord. We honor you, Lord. Pinagkakatiwala namin. Patuloy kang maghari, Panginoon. Patuloy na maitaas ang iyong dakilang pangalan namin, Panginoong Jesus. Maraming maraming salamat po, Lord. Ilalagay na po namin sa iyong mapagpala mga kamay, Panginoon. Ang gawain ito, Panginoon, Lord God. We honor you, Lord. Binabalik na po namin patuloy ang pinakamataas na pamurit pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. We are not alone. Amen. People of God, today you are not alone. You and I are not alone. Because God will go for us. And He even promised He will never leave us nor forsake us. Father, we come to your very presence, to the presence praise as we humble ourselves before you. Lord, ngayong pong umaga, nais po namin ipabot sa iyo ang pasasalamat na hanggang sa kasalukuyan, Panginoon, kami ay iyong pinalalakas. Taglay ang isang pag-asa ng Diyos na nangako ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Inaangkin namin ngayong umaga, O Diyos, ang sandaigdigan. Ang iyong mga kinapalang, iyong mga nilikha, Panginoon, binabalot ng kadiliman, takot at pangamba. Nangako ka, O Diyos, pagkatapos ng buhay ni Moses sa kanyang panunungkulan sa bansang Israel. And the only successors, Lord God, no other than Joshua. The same promise, the same time of battle. Sabi mo, Panginoong Diyos, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Kung paano ko sinamahan si Moses, ganyan din ang aking pagsama sa iyo. At itataas ko ang aking kamay, at sa sandaling itaas ko ang aking kamay, yun ang magiging kalakasan at sandigan ng mga pangako ko sa iyo, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Lord, ngayong umaga, lumalapit po kami sa iyo, Diyos, at minsan pang umaasa at aasa sa mga susunod pang mga panahon at araw. At ang pag-asang yan ay, Panginoon, ay patuloy naming panghahawakan. Dahil walang ibang pag-asa ang tao sa kasalukuyan. Hanggang sa darating na panahon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Walang iba kundi ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diyos, Panginoon, na nagbigay ng pag-asa sa sangkatauhan. Diyos na nagpatawad ng mga kasalanang ginawa ng iyong mga nilikha. You are the true love who take away the sins of His own people. Father, we thank you for giving us again the privilege and opportunity to preach the glad tidings. The tidings that will save humankind, Lord, under this what we call pandemic events. Lord, we will give you all the glory because the glory belongs to you. And as we invite the Spirit of the Lord to guide thy servant, Father, lead your servant, Father, under the path of righteousness, preaching the gospel, which is the gospel of truth and life, Lord. Marami pong salamat, Ama, aming pinagkakatiwala ang napakahalagang oras at panahon sa araw na ito. Purihin at dakilain ang iyong pangalan, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Magandang umaga po sa kanilang lahat at hayaan po ninyong
as we call to remember the past 3 consecutive weeks that we have tackled, that we have discussed for the glory of this name. The first thing is when you feel like quitting. Kapag nararamdaman mo ng nais mong sumuko. You heard the word, and I'm sure you learn it from that word. The second follow is peace in a world of conflict. Kapayapaan sa gitna ng daigdig ay puno ng kaguluhan. May kapayapaan, kapatid, muli kong uulitin sa iyo. May kapayapaan kay Kristo. Si Kristo na siyang bumanot ng lahat ng makadiliman upang tayo ilagay sa liwanag. Our topic for today is about the true value of man. Ang kahalagahan ng buhay ng tao. Which is stated in the book of Isaiah chapter 41 verses 1 to 6. And I will read this very sound and clear for you people of God who are listening this very morning. Sinabi ni Yahweh, tumahimik kayo at makinig, kayo na nasa malayong lupain. Pag-ibayuhin ninyo ang inyong lakas at dalhin sa hukuman ang inyong usapin. Doon ang panig ninyo ay papakinggan upang malaman kung sino ang may katuwiran. Sino ang nagdala sa isang mananakop mula sa silangan at nagbigay ng tagumpay sa lahat ng kanyang pakikipaglaban. Ang mga hari at mga bansa ay parang alikabok na lumilipad sa bawat hataw ng kanyang taba. At parang dayaming tinatangay dahil sa kanyang pana. Buong bilis na tinutugis niya ang mga kaaway. Ang kanyang mga paa ay hindi halos sumayad sa lupa. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Sino ang nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? O sino ang nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan ng mundo mula pa sa simula? Akong ang Diyos, akong si Yahweh, na naroroon noong paman at mananatiling hanggang sa katapusan. Let's go back to our title about the true value of man. Giving you the right definition about the word value. It is a relative worth, importance, degree of excellence, the quantity or quality, or significance, or essential. Significant characteristics. Ilagay po natin sa Tagalog ang kahalagahan ng salitang ito. Ito ay isang katangiang angkop at antas ng kahalagahan at sakdal na kakayahan. Sa talatang 6, babalik po tayo, giving you the scripture. As I read in English, each one helps his neighbor and says to his brother, be strong. Ang bawat isa ay nagtutulong-tulong at nagpapayupayuhan at nagsasabing, kapatid, bigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Each one helps his neighbors and says to his brother, be strong. If we will discuss this very two important word, be strong, sa tao maaaring sabihin ito kaagad-agad, mabilis na isipin at mabilis na lumabas sa kanilang labi. Kaya mo yan. Lakasan mo ang iyong loob. Kaya mo yan. Mawawala din yan. Ito yung mga aral na kung saan ay nailagay sa isip ng tao. Kinalakhang ng tao. Narinig ng tao. Ang mga mamamayan ay naging
Pangkaraniwan na lamang na kapag mayroong nasa ilalim ng mabigat na pagsubok, may mga taong nagsasabing, kaya mo yan. Lakasan mo ang loob. Mga kapatid, iisa lang ang may kakayanang magsalita. Palakas at may katiyakan kung ito'y manggagaling sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Each one help his neighbors and says, brother, be strong. The very reason why the scripture or the passages giving us these two important words, this passage is giving the sovereignty of God over the nations. The word sovereignty, yung pong Diyos na kung saan ay nasa Kanya ang kataas-taasang kapangyarihan, nag-iisang at hindi maaaring pasubalian, na pagkatiwalaan o Diyos na makapangyarihan, na siyang nakapamamahala at pumapatnubay sa buong samsinuo. That word sovereignty of God over the nation, it is what we call the supreme excellence. Well, excellence we can use in a common word, using this in a physical word, excellence. O yung pagiging sakdal at isang matalino at may angking kakayanan. But when we talk about supreme excellence, it comes from God. There is no one supreme in this world, it's only the Creator. The supreme excellence or the example of supreme power or the controlling influence. Mga kapatid, when we talk about sovereignty, it talks about the controlling influence of God upon His creation. Kung siya ang Diyos na kinikilala ng tao sa kasalukuyan, dapat kilalanin din ng tao na kanyang nanlikha na Diyos lamang. Ang tanging may kakayanang magpaalis, lumusaw, matunaw, ang ganitong uri ng mga karamdamang bumabalot sa daigdig. I'm speaking about globally. Not only in nations, but globally I'm speaking. Because God is a supernatural God. Palapakan natin ang Panginoon dyan. Bakit ko po binabanggit ito? Sapagkat itinalaga ng Diyos ang kanyang talata sa aklat ni Juan, Kabanatang 15, talatang 5. Ganito lamang po, nagkakaroon ng halaga ang buhay ng tao kapag kinikilala niya na ang sabi ng Biblia in verse 5, chapter 15, verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sa mga oras, ito'y puno na ng katalinuhan ng tao. Puno na ng pagsisikhay at pagsisikap na magkaroon na ng kasagutan, kagalingan. Nananawagan ng bansa sa iba't ibang panig ng bansa, kapwa-bansa, mga dalubhasang manggagamot. Nagpurong pa rito na ang ibang bansa upang ipakita, tumulong. Dapat, mga kapatid, gusto pong sabihin sa inyo, sino mang ang tao, sino mang bansa ang dumalaw sa ating bansa, kapag sila ay nasa ilalim ng kanilang karunungan at wala sa patnubay ng Diyos, wala po silang magagawa. Because the Bible says, apart from me, you can do nothing. Kaya ang tao, kailangan natin ng Diyos. Hindi ang angking talino ng tao, hindi ang angking kapangyarihan ng tao, hindi ang angking impluensya at kapangyarihan ng sino mang tao na nilikha ng Diyos. Ang kailangan ng tao, ang kailangan ng daigdig, ang kailangan ng mundo, sa mga panahong ito'y walang iba kundi ang Diyos. Through Isaiah, God is the one who speaks. That's why I call this the supernatural power of the Lord. Through Isaiah, God is the speaker. The idea of this passage is that before God, man has no arguments, no neither hints. What the Bible says in the book of the same chapter 41 verse 1. Looking back in verse 1 chapter 41. Tignan niyo po. The passage is that before God, man has no arguments. Walang kakayanan ng tao na makipagtalo sa kanyang lumikha. Kaya yun ang sinasabi po ni Propeta Jeremias. Mayroong bang karapatan
mayroong bang kakayahan ang palayok sa gumawa sa kanya bilang magpapalayok na magreklamo? And God stated in the book of verse 1, tumahimik kayo. The word stated, keep silence. There's nothing to argue. Walang maaari tayong ipagtalo kapag sinasabi ng Diyos, tumahimik kayo. Kapag Diyos na ang nagsalita, walang ibang uri ng nilikha na aring makipag-argumento o makipagtalo at mga tuwiran. Kapag sinabi ng Diyos, tumahimik kayo, yun ay isang salita upang magbigay ng daan sa ating isip na sa kanyang mga salita ay may kapagana ang kailangan nating kagalingan sa mga dumarating na pagsubok sa buhay. The question that you and I need to answer, verse 4. Balik po tayo sa Kabanata 41, talatang 4. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Sino ang nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa simula? Ang sabi ng Diyos, hindi tao eh. Ako. Ako itong si Yahweh na naroon noong pa man at mananatili hanggang sa katapusan. He is the first and the last. The beginning and the end. So, we need to consult this powerful God, the omnipotent God. Kailangan ang tao ay kumonsulta. Anumang uri ang kanyang kakayahanan, anuman ang uring edukasyon na kanyang tinapos ayon sa medisina, lalo't higit sa ating karanasan sa kasalukuyan, isa lang ang gagawin ng tao. At kung nakikinig ka, in Proverbs chapter 3 verses 5 and 6 says, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. The following succeeding verse in verse 6, acknowledge Him, and He shall direct your path. So everybody, listen good and listen well. We need to acknowledge God in all these circumstances that we are facing now, people of God. If you're listening, if you're watching this live events of preaching the gospel, we need to acknowledge God in everything. Who had wrought and done it? Sino? At ang sabi ng Diyos, naroon ako. Sa simula pa lang hanggang katapusan. Ako ang Panginoong Diyos na naroon hanggang sa wakas. Now let's go back to our topic about the true value of man. Si Dr. M. Joad ay isang professor po mula sa University of London at kasama po yung kanyang mga kasamahang mga doktor na kung saan ay nagkatipon-tipon at ang bawat isa'y sumang-ayon na that man was basically good. And that's until the Second World War began to have some grave doubts in his mind. Nagkausap po itong mga bihasang mga doktor na sabi nila na ang tao naman po talaga namang mabuti. Dadapat pagkatapos ng ikalawang taon ng digmaan ay nag-iba ang kaisipan ni Dr. Joad. Sapagkat nang mangyari ang kaguluhan sa ikalawang digmaan, ay nagkaroon po ng pagkitil ng mga milyong-milyong at napakaraming buhay ang namatay. Ang sabi po ni Dr. Joad, evil is endemic in mankind. Evil is endemic in mankind. The word endemic means it is a disease. Kapag din po ng endemic ay endemia. And the word endemia means this is the actions of dwelling, other called the exotic pandemic, belongings native to a particular people or country, or exceedingly different or unusual. Kaiba ho yung nangyayari ngayon. Ito ay hindi lamang po karamdaman sa katawan. Ito ay hindi lamang isang uri ng sakit na kumikitil ng buhay.
Ito ay hindi lamang nakuha sa hanging lumilipad sa paligid na kung saan ay nasasabing sapat na upang kumitil ng maraming buhay. Nangyari na po ito for almost 3 weeks up to present. Globally, I'm speaking, the death tolls is something more than thousands. Marami na po, libo-libong tao. Globally, I'm speaking, ang namatay dahil sa sakit ng pandemic. Pero si Dr. Joad, meron siyang nakita. And this kind of disease is an evil endemic in mankind. The word endemic means it is the action of dwelling of spirit. Yung kasalanang pumapatay ng kaluluwa, hindi kasalanang nagiging kabayaran ay buhay. Kaya masakit mang sabihin. Totoo na dapat po tayo masaktan kung ang mahal natin sa buhay ay naging bahagi ng pandemic na ito. But there is another one very important words to use for you people of God today if you're watching. What we call the endemic, evil endemic in mankind. Sabi ng Biblia, huwag mong katakutan ang pumapatay ng katawan, kundi ang iyong katakutan ay ang pumapatay ng kaluluwa. So mga kapatid, napakahalaga ng kaluluwa ng tao ngayon. Pero ngayon, ang napakahalaga sa tao, pagkain. Makikita niyo po, ini-interview. Salat kami. Mamamatay kami sa gutom. Sa nangyaring pandemic na COVID-19 na ito, maraming namatay. Opo. Because the Bible stated, it is appointed to a man once to die and after this judgment. Nakatakda sa tao ang mamatay sa lahat ng uri ng kamatayan. Sakit, aksidente, pagkawala o anumang uri ng kaganapan na ang buhay ng tao ay sa daigdig na ito. Tinakda ng Diyos sa tao ang mamatay at pagkatapos ay ang pagharap sa hukuman ng lumikha. So, the most important things to do is about knowing about what kind of souls that we have, that you have and I. Anong uring kaluluwa na meron ka at meron ako na iyong iniingatan? Ang tao ngayon ay natatakot mamatay sa gutom. Starvation, devastation, hunger. Kaya nakalulungkot ang balita. Salamat sapagkat meron tayong mga kapwa na binigyan ng pag-ibig ng Diyos, likaan ng karunungang panlangit upang masagip ang maraming milyong-milyong kaluluwa na mamamatay sa gutom. Isa sa nakatatakot na banta sa buhay ng tao, the first 3.5 years, what we call the last of the last days. Hindi pa ho ganito ang mangyayari sa unang 3 taon at kalahati. Sapagkat sa unang 3 taon at kalahati, ang tao po'y magtatago sa iba't ibang panig ng daigdig saan man siya pumunta at ang mamamahal ay walang iba kundi ang kadiliman. At walang makaparoroon. Pupunta sa tindahan upang sila'y bumili na ng mga bagay na kanilang makakain sapagkat ang namamahala rito sa ibaba, sa itaas, sa kalawakan ay walang iba kundi ang diablo. Na naglagay sa isip ng tao na ang tao ay mabubuhay sa kanila ng pagpapasya. Uulitin ko po, walang magagawa ang tao kung ang tao ay wala sa panig ng Diyos. Isang aral na nais ko pong ipakita sa inyo. Gumanawa na ng tao ang lahat at buo ng institusyon, gobyerno, mga panukala at batas na dapat ang tao ay nanatiling patuloy sa kasalanan, pagbalik sa kasalanan, at ito ay isang tahasang pagsuway sa palatuntunan at kautusan ng Diyos. People today were still trying to impress our Creator with their good works. People today were still trying to impress our Creator with good works. Sinong mabait na taong magsasabing tumulong at ang pagkapain ng marami ay maliligtas at aakyat sa langit? Sino ang nagsabi na kapag ikaw ay hindi naman gumagawa ng masama, kapag ikaw naman ay hindi nang aapi
Basta ikaw ay nabubuhay ng payapa at walang inaargabyado, aakyat ka ng langit. Mga magulang kong kapatid, these are the things that you and I need to consider if you are listening. People today will still trying to impress the Creator with their good works. Ano po ang sabi? You cannot impress, yes, you can impress people around you. But I tell you, you cannot impress God with your rights, with your religious magic elixir sacrifices. Because Ephesians chapter 2 verse 8 says, ang kahalagahan sa buhay mo kung nakikinig ka bilang tao. Alagaan mo ang kaluluwa mo. Huwag mo lang alagaan ang iyong tiyan. Kaya maraming naghanap sa Diyos na ang Panginoong Jesucristo ay nangaral. Sinundan siya. He fed the multitude of people follow Jesus Christ. And this is why Jesus Christ faced the trials to talk bluntly to the people who are following Him. Kaya lamang kayo sumusunod sa akin, gusto nyo gumaling kayo. Kaya lamang ninyo kayo hinahanap, gusto nyo pagalingin ko kayo sa iba't ibang uri ng inyong sakit. Kaya lamang kayo sumusunod sa akin dahil kayo'y nangangailangan ng pagkain. I tell you, I'm not your God is your belly. Hindi ako ang Diyos ninyo, kundi ang Diyos ninyo ay ang nalulungkot ang tao. Yun ang sabi ni Haring Solomon. Si Haring Solomon ay isa sa pinakatanyag, matalinong tao na nilikha ng Diyos at binigyan ng Diyos ng panlangit na katalinuhan. Itong si Haring Solomon sa huling akda ng kanyang talata sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12, sinabi, bago mabungi ang inyong mga ngipin, bago pumuti ang iyong mga buhok, bago kayo lambungan at hindi nyo na makita ang inyong dinaraanan, bago hindi ninyo matinig ang tinig ng gilingan o ang huni ng mga hibot, bago mawala ang inyong pagnanasa sa pakikipagsiping sa inyong mga asawa, maubos ang inyong mga ngipin, bago pumuti ang inyong mga buhok, bago mapati ang tali na magtimba. Yun ang sinasabi ng Diyos. Remember your God on the days of your youth. Alala. Ngayong umaga, ang inaalala, ngayong panahon na ito, ang pangunahing inaalala ng tao ay gutom. Ang pangunahing inaalala ng tao ay pagkain. Ang sabi ng Biblia, alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa'yo. Mga kapatid, kung inaalala mo ang Diyos at sama-sama nating aalalahanin na Diyos lang ang may kapangyarihang mawala, mawasak ang pandemic, COVID pandemic 19 na ito, umasa ka, magkakaroon ng katuparan. Palakpakan natin ang Panginoon. So you cannot impress God with your own rites and religious magic elixir sacrifices. There is only, but by grace you are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. For you to have value in the sight of God, you need to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Nakita din ni Haring Solomon doon sa mga taong nagpapagal at nagtatrabaho. Ito man ay kaloob ng Diyos. Regalo ng Diyos sa tao yung mga nagtatrabaho. At pagkatapos magtrabaho, bumili ng dapat bilhin, kainin, suotin ang lahat ng bagay na suotin sapagkat yun naman, kanilang pagpapagal ay kaloob ng Diyos. But all of a sudden, God says at the end of this passage, all is vanity and vanity. Yun man ay walang kabuluhan. Hindi matitigil ang pag-aaral ng tao sa iba't ibang uri ng aklat. Hindi matitigil ang pagpaunlad ng bansa sa buhay ng mga tao. Ang tumaan ay walang kabuluhan. Isa lang ang sabi ni Haring Solomon, fear God and obey His commandments. Mo ang Diyos. Kapatid, paano susundin ng Diyos? Nagbigay ng batas, enhanced community quarantine. Walang lalabas, home. Alang lalabas, ang daming na-curfew. Violation after violation. Nakita niyo po ito.
Pagkatapos maibigay ang ayuda, hihingi na naman ng ayuda. Pero yung ayuda ng kaligtasan ng kaluluwa, hindi nila hinahanap. Ito po ang pag-aralan natin. For you to be saved, for you to have value before God, upang ikaw ay maligtas, at upang maligtas ang iyong kaluluwa, at magkaroon ka ng kahalagahan sa Diyos. Ang sabi ng Diyos sa aklat ng Roma, Kabanatang 10, walang ibang pwedeng magligtas sa buhay ng tao ngayon. Hindi lamang ang gutom, hindi lamang ang sakit, kundi ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Ang tao ay po'y may kaluluwa, at ang kaluluwa ng tao ay may sangkap. Mamaya may paliwanag ko po sa inyo. Dahil siya sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Those who call the name of the Lord shall be saved. Ano po yung aral dito? Paano ba maliligtas? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Reading in the scripture of verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya dumarating yung pananampalataya dahil sa pakikinig, at pakikinig ng salita ng Diyos o pangangaral tungkol kay Kristo. Ay nayahin yung tao. Meron kaming pangangaral, meron kaming Bible study, meron kaming prayer meeting, meron kaming fellowship. Baka pwede ka. Ang tao hindi ka sasagutin. Ang sasabihin, meron kaming Diyos. Pare-pareho lang ang Diyos. Mga kapatid, hindi ho pare-pareho ang Diyos. Kung ang Diyos nyo hanggang ngayon hindi nagbabago ang ugali, hindi ho Diyos ang inyong pinuntahan. Tao. Ito ang aral. Ano po ang sabi ng Biblia? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Nagkaroon po ng proklamasyon, 934, if I'm not mistaken, 1 week ago, ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, ay yung Holy National Prayer Week, na kailangan siya pinirmahan ng ating mahal na Pangulo na ang sandaigdigan, lahat ng nilikha ng Diyos, bansa, sa ating, lalo sa Luzon, Visayas, Mindanao, magkaroon ng 1 linggong pananalangin at pag-aayuno. Pagdating sa pananalangin ho, walang pupunta. Pero pagdating sa pagkain, nakapila. Pagdating sa init ng pangangailangan ng katawan lupa, naroroon. Pero yung pangangailangan ng kaluluwa, napabayaan. God stated in the book of Hebrew chapter 9, it is appointed to a man once to die, and after this judgment. Tinagda sa tao mamatay. At napakahalaga sa buhay ng tao ang hininga. Kaya nagpapasalamat tayo doon sa mga doktor, mga physician, the frontliners na ibinigay ang buhay upang ang tao ay tumulong. Ito ang magandang panahon ngayon, magtulungan. Ano sabi ng talata 41 ng Isaiah? Each one help and talk to their brother, be strong. Each one helps your neighbors. Magtulungan ang bawat isa at magpayuhan. Yun ang kailangan ng tao, magtulungan, hindi magsisihan, hindi magturuan. Ito ang kahalagaan. Sinabi po ni Pablo, sa unang Korinto, Kabanatang 3, it's all about the vessels or the clay, yung kahalagahan ng tao. Writing to the Corinthians, Paul described the vessel of clay. And the value of the vessels depends upon the content within. Tingnan niyo po, isinulat ni Pablo sa liliwanag niya na ang katawan lupang ito ay ginawa niya ng isang putik sisidlan. At ang halaga ng sisidlan kung sino ang nakatira. Mga kapatid, gusto kong tanungin sa buhay mo ngayon. Sino ang nagpapatakbo ng buhay mo? Gaano mo minamahalaga ang hininga at buhay na ibinibigay sa iyo ng Diyos? Nakatitiyak ka ba na ang Diyos ang nagpapatakbo ng iyong buhay? Walang halaga ang buhay ng tao kapag hindi siya sinamahan ng Diyos. Because the vessel depends upon the content within. Pag
sinasabing ikaw ay nasa Diyos, it talks about not physical world or physical details, but it talks about spiritual details. Ang pinag-uusapan po ito, kapag ikaw ay sinasamahan ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos nasa iyo. At kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, manalig ka sa sinasabi ng Panginoon na hindi ka nag-iisa. You and I are not alone. We are not alone. And God will never leave you nor forsake you. Kung ang Diyos ay nasa iyo, hindi ka niya iwanan at hindi ka niya papabayaan. Ito yun. Kaya lang nagkaroon ng halaga ang buhay ng tao nang siya ay tahanan ng banal na Espiritu Santo. Masdan po natin ang aral na ito. From nobody, basahin natin in the book of Romans chapter 9, verse 25 and 26. Tignan niyo kung gaano kahalaga ang buhay ng tao sa harapan ng Panginoon. Bakit ko po sinabing kung wala ang Diyos sa buhay ng tao, walang halaga ang kanyang buhay? Kaya yun ang sabi ni Haring Solomon. Mabuti pa ang isang tao na kumain, uminom, magsaya. Yun lang. Yun man ay kaloob ng Diyos, but on the succeeding the latter days, ang sabi yan, wala naman kabuluhan. Ano yung chapter 9, verse 25, 26? In Romans, chapter 9, verse 25, ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Hosea. Ang dating hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko. At ang dating hindi ko mahal ay tatawaging mahal ko. Giving the scripture in 26, at sa mga sinabihan kayo hindi ko bayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Kung gusto mo maging bayan ng Diyos, kailangan si Kristo ang nagpapatakbo ng buhay mo. Kung ang iyong katawan lupa ay naniniwalang ang Diyos na lumikha, bigyan mo ng kasiyahan ang Diyos na lumikha sa iyong buhay. Kaya nagiging mahalaga lang. The true value of man is living under the guidance of the Holy Spirit, abiding in the Word as you abide in me. Abide in my Word. And ask, and it shall be given unto you. Ito yung pangako ng Diyos. Kung ikaw ay susunod sa aking mga salita at sa akin, lahat ng bagay na kahilingan mo ay idaragdag ko sa iyo. So, nasa pagsunod ang kagalingan ng ating bansa. Amen? Nasa pagsunod ng nilikha ng Diyos ang katapusan ng paghihirap na ito. Pero ilan lang talaga sumusunod. Kaya mahalaga lang ang buhay dahil sila ay kumakain, natutulog, nagsasaya. Tandaan niyo po, ang buhay na ito'y mawawala. Dadapat ang kaluluwa ang maharap sa Diyos. To God something of Himself to that vessel of clay. For you to be somebody from nobody. For you to be somebody from nobody. God will add something of Himself to that vessel of clay. We thought and realized that God is in the habit of human body, making it the very temple of the Holy Spirit, and as a person, receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Yun ang maganda sa pananaw nito ngayon ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kailangan ng tao ang Diyos. At ang sabi ng Biblia, Jesus is the bread of life. Si Jesus, ang tinapay ng buhay. Ang hinahanap ngayon ng tao, puro tinapay, walang buhay. Ano ang saysay na mapasayuman ang kayamanan ng daigdig na ito? Kung ang iyong kaisa isang kaluluwa ay mapapahamak. So mahalaga. Sa Diyos ang iyong kaluluwa, higit sa pagiging halaga na yung sa akala ayon sa kagutungan. Man's true values comes not
because of intrinsic, the essential nature or career of characters. Hindi po makukuha kahit na anumang antas ng buhay na tinapos at kaalaman ng tao. Kapag siya po ay hindi sinama ng Diyos, walang kabuluhan ng kanyang buhay. God says, in John chapter 15, verse 5, apart from me, you can do nothing. And for you to be something, God will add something. And you need to receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior for you to be somebody from nobody. Amen. But because of God conditioned supernatural power to build our lives with His presence. Mga kapatid, napakasaya ang isang tao sinasamahan ng presensya ng Diyos. Yung tao ngayon kahit na anong ayuda, kahit na anong tanggaping biyaya na galing sa anumang pamamahala, pagkatapos na kainin at matapos lahat na lasapin ang mga bagay na pansamantala. Kaya ang tawag po rin pag-ibig, pantawid gutom. Pantawid lang yan. Hindi ho panghabang buhay ho yan. Merong magandang pagkain. Nakahantong ng pananagumpay sa lupa at pananagumpay sa langit. Ano po yun? In Luke chapter 4 verse 4, in Matthew chapter 4 verse 4, the same chapter with different books stated, men shall not live by bread alone. And Jesus answered him, saying, it is written. At sumagot si Jesus sa kanila, nasusulat, ang tao ay hindi dapat mabuhay lamang sa tinapay, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Now I'm preaching you the glad tidings for you to be saved. I'm not preaching for you to have bread. Hindi ako nangangaral para bigyan ka ng tinapay at bigyan ka ng ayuda. Isa lang ang ayudang nais ipaabot ng Ama, kundi yung ayuda na ibibigay niya ang kanyang anak upang ikaw na nasa dalim ay mailagay sa liwanag, upang ikaw ay nagugutom, hindi na magugutom at hindi na magkakaroon ng takot. God says, as what we have sung, you are not alone. We are not alone. Because God will never forsake you and will never forsake us. In His presence, there is fullness of joy. So, sa presensya ng Diyos, puno tayo ng kagalakan. Tingin po yung mga taong tumanggap, galak na galak. Pagkatapos maubos yun yan, hindi ko alam kung magagalak pa. Pag-alala ito, in His presence, there is fullness of joy. Ang pumupuno lamang ng kahalagahan ng buhay mo at buhay ko, buhay na nilikha ng Diyos, walang iba, kundi ang presensya ng Panginoon. Tiyakin mo sa sarili mo, na ikaw ay tinatahanan ng presensya ng Diyos. Kapag ang presensya ng Diyos wala sa iyo, mapupuno ka na, takot, mababalot ka ng pangamba. Ito ang isang aral na nais kong ipaabot po sa inyo. In Isaiah chapter 41, bonus na po ito, in verse 8, 9, and 10, what are you going to do? Kung ang buhay mo'y balot ng pagkatakot, balot ng pag-aalala, balot ng pangamba, balot ng kaguluhan. Ang sabi ng Biblia, tingnan niyo po ito. Isaiah chapter 41 verses 8 and 9 and 10. Magaling po kayo. Ngunit ikaw, Israel, ang kinakausap ninyo bansa na kung saan ay pinakipagtipan ng Diyos. At ikaw ngayon sa pamamagitan ni Jesus, sa bagong pananampalataya, sa henerasyon ng mga Kristiyano sa kasalukuyan, kinakausap ka ng Diyos bilang kanyang lingkod. Ngunit ikaw, Israel, bayan ng Diyos na aking lingkod, lahi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw ang bayang aking hiniran. We are the present descendants of Abrahamic covenant, people of God. Kung ano pangako ng Diyos. Muna kinunong Abraham, lahat ng lahing susunod sa iyo, tatanggapin natin ang pangako ito. Ano ang sabi? Ikaw ay kinuha ko sa dulo ng daigdig. Sa pinakamalayong sulok nito, sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi itinakwil. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Di ba natin papalakpakan ng Diyos dito? Mga kaibigan, balot ng takot ang daigdig.